Hello, at welcome sa Cloudbee Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Angry Birds. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang isla na tinatawag na Bird Island. Ang mga ibon sa islang ito ay hindi lumilipad. May isang kulay pulang ibon na palaging galit na nagngangalang Red. Isang araw, nagmamadaling i-deliver ni Red ang hatchday cake sa isang pamilya. Ngunit na late ang deliver niyang cake kaya nagalit ang customer sa kanya at hindi nila tinanggap ang cake. Kaya si Red ang pinagbayad sa cake. Nagalit si Red kaya ipinahid niya sa mukha ng customer ang cake, at nadaganan niya ang itlog kaya napisayo nang wala sa oras. Pinapakita dito noong bata pa si Red palagi siyang binubuli ng kanyang mga kaklase dahil makapal ang kilay niya, kaya walang kaibigan si Red. Dahil sa maagang pagkapisa ng itlog, si Red ay dumaan sa paglilitis. Dahil sa pangangatwiran ni Red nilait niya ang hukom at siya ay nahatulan ng pinakamabigat na parusa sa isla, ang anger management class. At ito ang unang araw niya sa anger management class. Habang papasok siya sa kanyang klase nadaanan niya ang signboard at tila iniinis siya. Nagalit na naman si Red kaya winasak niya ito. Pagpasok niya sa loob ng eskwelahan hindi niya nagustuhan ang mga nakikita niya doon. Maya-maya ay dumating ang guro niyang nagngangalang Matilda. Ipinakilala siya ni Matilda sa mga bago niyang kaklase, at sila ay si Bomb na sumasabog pag nagagalit, at si Chuck ang pinakamabilis kumilos na ibon, at si Terence na palaging galit at hindi nagsasalita, ngunit sinungitan niya lamang sila at hindi siya interesado sa pag-aaralan nila at nais na lamang niya umuwi, ngunit hindi pumayag ang guro nila at pinagkwento sila ng mga nakaraang ginawa nila. Isa-isa silang nagkwento at nang matapos na ang klase naging magkakaibigan sila. Dito ay naalala niya nung bata pa siya, naniniwala siyang si Mighty Eagle ay isang bayani, ngunit sinabihan siya ng batang ibon na hindi niya alam na hindi totoo si Mighty Eagle, dahil lumaki siyang walang magulang at na nagsabi sa kanya nun, at wala din siyang kaibigan kaya nalungkot si Red kaya namumuhay siyang mag-isa. Isang araw, may dumaong na barko sa kanilang isla, sakay ng barko ang mga berdeng baboy, nasira ang bahay ni Red dahil sa pagdating ng barko. Lumabas ng barko ang kapitan na si Leonard at ang alalay niyang si Ross, binati ni Leonard ang mga ibon at nagbigay ng regalo. Sinabi ni Leonard na nanggaling sila sa Piggy Island at wala silang masamang intensyon, nais lamang nila makipagkaibigan kaya tinanggap sila ng mga ibon. Pagdating ng gabi nagkakasayahan ang mga ibon at mga baboy, una pa lang ay ayaw na ni Red sa mga baboy, naghihinala siya na may kakaibang gagawin ang mga baboy sa isla nila, maya-maya ay ipinakilala ni Leonard ang dalawa pang baboy na kasama nila at isang malaking tirador. Sinabi niya na mapapagaan ang trabaho gamit ang tirador. Kaya ipinakita nila sa mga ibon ang iba't ibang pwedeng gawin sa tirador, ngunit sumigaw si Red na ayusin na ni Leonard ang nasirang bahay niya. Kaya nagsisimula ng mainis si Leonard kay Red, maya-maya ay tumawag si Leonard ng magbo-volunteer, si Red ang napili niya para mailayo si Red sa pagtitipon kaya walang nagawa si Red kundi ang sumunod. Dinala si Red ng mga baboy sa tirador, bumagsak siya malapit sa barko kaya naisipan niyang pumasok sa barko kasama si Chuck at Bomb. Sa loob ng barko, marami silang nakitang kagamitan doon at sa pag-iimbestiga ni Red nakita nilang maraming nakatagong baboy doon. Kaya bumalik sila sa mga nagkakasayahan at sinabi niya na pumasok siya sa barko at marami pa siyang nakitang mga baboy doon. Sinabi niya pa na nagsisinungaling si Leonard at may balak itong masama sa Bird Island, ngunit nagpaliwanag si Leonard na simpeng mga baboy lang ang mga pinsan niya, kaya tinanggap ng mga ibon ang paliwanag niya. Nagalit kay Red ang hukom at binalaan siya nito na wag nang guguluhin ang mga bisita nila, at pinayagan ang mga baboy na magpatuloy sa kasiyahan. Kaya umuwi na lamang si Red at nagpahinga ngunit hindi rin siya makatulog. Dito ay nakuha na nga ng mga baboy ang tiwala ng mga ibon, kaya pati sa bahay ni Red nagkalat na ang mga baboy. Habang nagkaklase sina Red, pinaguhit sila ng kanilang guro ng kanilang nararamdaman, kaya gumuhit si Chuck gamit ang abilidad niya. Sa likuran naman nila, pinapasyal ni Stella ang mga baboy sa isla, at nakita ni Leonard ang itlog at tinanong niya kung itlog ba yon, at natakam siya sa itlog at pinagsabihan ni Red si Leonard na bitawan ang itlog at baka mabasag yon. Napansin ni Leonard ang ipininta ni Red, sinabi ni Red na assignment nila yon at kailangan nila ipinta ang nararamdaman nila, at pinakita niya kay Leonard isa-isa ang pininto niya at puro mga baboy yon. Tinanong niya si Leonard kung nag-e-explore lang ba sila doon. Bakit marami pang dumarating na mga baboy, at pinagdududahan ni Red na may gagawing masama ang mga baboy.
Nagalit sa kanya ang hukom kaya napatingin si Red sa estatwa ni Mighty Eagle dahil sa pagkakaalam niya ay isang bayani si Mighty Eagle at ito lamang ang ibon na kayang lumipad. Kaya naisip niyang puntahan ang mga kaibigan niya at sinabi niya sa kanila na may kutob siyang may binabalak na masama ang mga baboy sa isla nila, at kung mayroon man nakakaalam sa ginagawa ng mga baboy ay si Mighty Eagle yun. Kaya humingi ng tulong si Red sa mga kaibigan niyang samahan siyang hanapin ang agila. At sa tingin ni Red nakatira si Mighty Eagle sa mataas na bundok. Kaya napag-usapan nilang hanapin si Mighty Eagle. Nagsimula na silang maglakbay para hanapin si Mighty Eagle. Nang marating na nila ang mataas na bundok, nakita nila ang inakala nilang lawa ng karunungan, uminom sila ng tubig doon at masayang lumangoy sa lawa. Maya-maya nagtago sila sa bato at narinig nila ang malakas na boses ng agila. Nakita nilang lumabas na ang agila sa kuwebang bato at nakita nilang umihi ito kaya nandidiri sila sa nakita nila, at nagsalita ang agila na kung meron ba silang sasabihin sa kanya, kaya pumunta sila sa kinaroroonan ng agila, at napansin nilang medyo kakaiba ito. Pinakita sa kanila ni Mighty Eagle ang tirahan niya at inaliw niya sila. Ang mga baboy naman patuloy nilang inaaliw ang mga ibon, natutuwa sa kanila ang hukom at ang mga batang ibon. Nakita ni Red na nakasilip si Mighty Eagle sa binocular, kaya pinasilip ni Mighty Eagle si Red sa binocular, doon nakita niyang nagtatanim ng mga dinamita ang mga baboy sa isla, kaya hiniling niya kay Mighty Eagle na ilipad sila pababa ngunit ayaw ni Mighty Eagle dahil matagal niya nang hindi ginagawa yon at matanda na siya. Nagalit si Red kay Mighty Eagle dahil siya lamang ang ibon na nakakalipad ngunit hindi pala sila matutulungan nito, kaya nagmamadaling tumakbo na lamang pababa ang magkakaibigan. Habang nagkakasayahan ang mga ibon, naabutan naman nila ang mga baboy na nagnanakaw ng itlog, ngunit hindi pa rin nalalaman ng mga ibon ang nangyayari, at sunod-sunod nang sumasabog ang mga dinamita, ngunit ang mga ibon ay patuloy pa rin sa pagsasaya. Tumakas ang mga baboy dala ang mga itlog at pinasabog nila ang mga dinamita, at hinabol naman nila ang mga baboy sa barko, naabutan nila ang mga baboy ngunit nahulog sila sa tubig, kaya nagtipon lahat ng ibon sa dalampasigan. Nais ng mga ibon na gawin pinuno si Red kaya nagplano si Red ng gagawin nila, kailangan nilang sundan ang mga baboy. Sinabi ni Red na gagawa sila ng bangka gamit ang mga bagay na lumulutang. Ang ibang mga ibon ay humihingi ng tawad kay Red dahil sa hindi sila nakinig sa kanya. Pinatawad ni Red ang lahat at sa ilalim ng kanyang pamumuno, nag-organisa sila ng hukbo at gumawa ng bangka upang sundan ang mga baboy sa Piggy Island. Natuklasan ng mga ibon na ang mga baboy ay naninirahan sa napapalibutan ng pader na lungsod na pinamumunuan ni Leonard, na ang buong pangalan ay King Leonard Mudbeard. Nag-aalinlangan sila na ang mga itlog ay nasa kastilyo sa gitna ng lungsod. Ginagamit ng mga ibon ang higanting tirador ng baboy sa pag-atake sa pamamagitan ng pagbala ng kanilang mga sarili sa ibabaw ng mga pader at sa kastilyo ng lungsod. Karamihan sa mga ibon ay hindi natatamaan ang kastilyo ngunit nasisira ang iba pang mga gusali. Sina Red, Shock at Bomb ay matagumpay na nakapasok sa kastilyo at natuklasan nila na ang mga itlog ay nasa loob ng lambat. Plano ng mga baboy na lutuin ang mga itlog sa isang higanting kaldero. Dumating si Mighty Eagle upang tulungan ang grupo ni Red at kunin ang mga itlog. Habang pinipigilan ng mga baboy sina Red, isang itlog ang nahulog mula sa lambat at binalikan yun ni Red. Nakipaglaban si Red kay Leonard para dito, ngunit natuto na siyang kontrolin ang kanyang galit at natagalan siyang makuha ang itlog. Matapos silang mahulog sa isang lugar na maraming dinamita, nakita ni Red ang itlog ngunit naaga ito ni Leonard. Kumuha ng kandila si Leonard para lutuin ang itlog, ngunit nakagawa ng paraan si Red at naaga niya ang itlog kay Leonard, at hindi sinasadyang nahulog ang kandila sa mga dinamita at nag-apoy ang reserbang dinamita ng mga baboy. Ang higanting kaldero naman kung saan paglulutuan ng mga baboy ng itlog ay nahulog, at natakpan nito si Red. Sumabog ang mga dinamita at nawasak ang lungsod. Ang mga itlog ay matagumpay na naibalik sa kanilang mga magulang, masaya ang mga ibon na naibalik na sa kanila ang mga itlog, maliban sa mag-asawang nawawala ang kanilang itlog. Napansin nila na wala pa si Red, ang mga ibon ay nag-aalala sa kanya at inakala na patay na ito. Maya-maya ay dumating si Red dala ang 3 sisiw, at ito ang anak ng mag-asawang nawawala ng itlog. Ginawa ng mga ibon ng bagong estatwa si Mighty Eagle kasama si Red. Matagal nang tinatamasa ni Red ang kanyang reputasyon bilang isang bayani mula nang mailigtas niya ang lahat mula sa mga baboy. Para mapanatili ang kanyang katayuan, binabantayan niya ang Piggy Island kasama sina Chalk at Bomb.
Nagpaputok ang mga baboy ng pay papunta sa mga ibon sa tabing dagat. Napansin ni Red sina Leonard at ang kanyang bagong katulong na si Courtney habang nagsimula silang maglaban sa pamamagitan ng paghahagis ng hot sauce, paggamit ng higanteng magnifying glass para sunugin ang mga bagay, at pagbuhos ng maraming alimango sa dalampasigan. Biglang napansin ni Leonard ang isang napakalaking bola ng yelo na lumilipad mula sa ibang isla. Tumama ito sa tubig ng Piggy Island, na nagdulot ng malaking alon. Napagtanto ni Leonard na may paparating na panganib. Nagpadala si Leonard ng mensahe kay Red, humihingi ng tigil putukan. Hindi agad naniwala si Red, pero mapilit ang mga baboy. Sina Chuck at Bomb ay sinubukang kumbansihin si Red na magpahinga sa kanyang pagiging bayani at makisama sa kanila sa isang gabi ng kasiyahan. Dinala nila siya sa speed dating, kung saan nakilala ni Red ang kapatid ni Chuck na si Silver. Sinubukan ni Silver na alamin kung bagay sila sa isa't isa gamit ang isang maliit na pagsusulit, pero hindi interesado si Red at ayaw makisali. Napagtanto ni Silver na takot si Red pag-usapan ang kanyang nararamdaman, kaya iniwan na lang siya nito. Sa labas ng bahay ni Terence at Matilda, naglaro ang anak nilang si Zoe at ang mga kaibigan niyang sina Vivi at Samsam habang ginagaya ang laban ni Red laban sa mga baboy. Ginamit nila ang mga itlog ng hindi pa napipisang kapatid ni Zoe bilang props, pero naitulak ito papunta sa dagat sakay ng isang balsang gawa sa kahoy. Nang alap ng impormasyon sina Leonard at Courtney kung saan nanggaling ang bola ng yelo sa pamamagitan ng drone na may surveillance camera. Nalaman nilang galing ito sa isang di kilalang isla, ang Eagle Island. Doon, nakilala ang leader ng mga agila na si Zeta, na sawang-sawa na sa yelo sa kanilang isla dahil hindi siya makapag-enjoy sa buhay. Kasama ng kanyang assistant na si Debbie, nagpaplano si Zeta na baguhin ang tanawin gamit ang Bird at Piggy Island. Nalulungkot si Red habang mag-isa sa bahay nang dumating sina Leonard at ang mga baboy. Ikinwento ni Leonard ang tungkol sa bola ng yelo, na nakita rin ni Red malapit sa Bird Island pero binaliwala niya ito. Nang mapagtanto ang seryosong panganib, nagsimulang matakot si Red na mawala ang kanyang reputasyon bilang bayani, kaya tinipon niya sina Chuck at Bomb. Sinubukan nilang kumbansihin si Mighty Eagle, pero natakot ito nang marinig ang pangalang Eagle Island. Pagkatapos, nakipagsanib puwersa sila kina Courtney at Silver upang bumuo ng isang koponan. Naglayag ang mga hatchling sakay ng sariling bolsa upang iligtas ang mga itlog. Pagdating nila roon, napansin ni Vivi na parang masyadong madali nilang nakuha ang mga itlog, at biglang isang balyena ang nagbuga ng tubig mula sa kanyang butas, dahilan upang lumipad ang mga itlog pataas at mapunta sa isang ulap. Nagtipon ang grupo para sa kanilang plano, pero halatang kabado si Mighty Eagle nang makita niyang si Zeta ang leader, kahit itinatanggi niya ito. Ang plano ay pasukin ang Eagle Island at sirain ang kanilang super weapon na nagpapakawala ng mga bola ng yelo. Hindi nagtagal, nagpakawala si Zeta ng isa pang bola ng yelo na tumama sa kuwebo ni Mighty Eagle, kaya napilitan silang tumakas. Sinubukan ni Mighty Eagle na ilipad sila pero bumangga siya sa isang batong haligi. Gamit ang mapa bilang parachute, tinangka nilang lumutang pababa pero napunit ito, kaya mabilis na kumilos si Silver at ginamit ang butas para ligtas silang makababa. Pinanood ni Zeta ang mga pangyayari mula sa kanyang surveillance cameras, pero naiinis siya dahil hindi pa rin tumatakas ang mga ibon mula sa isla. Iniutos niya sa kanyang punong inhinyero na si Glenn na gumawa ng mga ice ball na may lamang molten lava para mas mapanganib ito. Naghanda ang grupo para umalis, habang sinisiguro ni Red sa lahat na hindi kailangang lumikas. Nagpakita si Leonard ng isang napakalaking submarine para sa kanilang biyahe. Sa loob, nakilala nila ang inventor ng mga gadget ng mga baboy, si Gary. Ipinakita niya ang kanyang mga imbensyon, karamihan ay wala namang silbi. Umiiyak si Zoe para sa kanyang mga kapatid na naiwan sa ulap, kaya pinaalsa siya ni Vivi at Samsam upang gamitin siyang parang lobo para abutin ang mga itlog, pero lumipad sila ng masyadong mataas at hindi matanggal ang lubod sa tuka ni Zoe. Napunta sila sa kalawakan hanggang sa isang satellite ang humila ng lubod at pinabagsak silang muli. Nakuha nila ang mga itlog mula sa ulap, subalit bumagsak silang lahat sa ibabaw ng isang natutulog na ahas na boa constrictor. Pagdating ng grupo sa Eagle Island, inamin ni Mighty Eagle na si Zeta ay dati niyang kasintahan, at iniwan niya ito sa altar noong kasal, kaya takot siyang harapin ito.
Lumipad siya pabalik sa Bird Island, si Red ay nagulat nang makita niyang nagplano na ang iba ng ideya, gamit ang isang agila costume para makapasok sa laboratorio at makalapit sa weapon. Sinubukan ni Red na gawin ito mag-isa pero sumama pa rin si Silver kahit ayaw niya ito isama. Sina Chuck, Bum, Leonard, Courtney, at Gary ang nag-operate ng costume at nalinlang ang dalawang gwardya para makapasok. Umakyat sina Red at Silver hanggang sa lugar kung saan matatagpuan ang power source ng super weapon. Gamit ang harness, bumabas sila, nakarating si Red sa sahig at pinutol ang akala niyang cable ng weapon, pero microwave lang pala ito. Nahuli sila ni Silver at ikinulong. Samantala, ang grupo sa loob ng costume ay nanlinlang pa ng isa pang gwardya para makuha ang ID card at makapasok. Tinalo ng mga hatchlings ang boa constrictor at ginamit ang balat nito bilang boots at sombrero. Gumamit sila ng dahon bilang bolsa para makabalik sa kanilang isla, ngunit pagdating nila, sinalubong sila ng tatlong dik sa Piggy Island. Nakarating ang grupo sa loob ng silid kung saan naroon ang sandata, ngunit napansin ni Chuck sina Red at Silver na nakakulong. Halos mabuking sila nang mapunit ang kanilang agila costume, pero abala ang mga gwardya sa isang dance party. Pagkatapos ay pinatigas ni Zeta sa yelo sina Red at Silver, at sinabi niyang balak niyang gawing pribadong resort ang dalawang isla. Napansin din ni Silver na malinaw na galit pa rin si Zeta kay Mighty Eagle. Gayunpaman, sinabi ni Zeta kay Red na kasalanan niya kung bakit mapapahamak ang mga ibon, dahil sinabi niyang hindi kailangang lumikas. Nagpakawala siya ng ilang lovable sa mga isla bilang babala. Mula sa isang blimp na ginawa nila, nakita ng mga hatchlings at piglets ang pag-atake sa kanilang mga isla. Sinisi ni Red ang sarili sa nangyari dahil gusto lang naman niyang maging bayani. Napagtanto ni Silver na talagang mahalaga kay Red na mahalin siya ng ibang mga ibon. Pinalaya ni Silver ang sarili at si Red makalipas ang ilang sandali. Naghanda si Zeta ng countdown para magpakawala ng maraming lava ice ball sa mga isla. Sumakay sina Red at Silver sa isang ice ball upang makalapit sa makina, habang sinubukan ng mga baboy na patayin ang switch, at sina Chuck at Bum naman ay palihim na umiwas sa mga gwardya. Sinubukan nina Leonard at Courtney na hilahin ang switch, ngunit nabali ito. Dali-daling kinuha ni Chuck ang isa sa mga gadget ni Gary para tulungan silang ayusin ang switch. Bumagsak sina Red at Silver gamit ang ice ball ngunit nabigong sirain ang sandata. Nang handa na si Zeta na apakan ang button para pakawalan ang mga bola, biglang lumipad pababa si Mighty Eagle matapos magbago ng isip. Sinubukan niyang humingi ng tawad kay Zeta, pero galit pa rin ito sa kanya. Ibinunyag ni Zeta na anak nila si Debbie, at ang tunay na pangalan ni Mighty Eagle ay Ethan. Habang abala si Zeta, ibinigay ni Silver ang kanyang tali kay Chuck upang mabilis niyang itali ito sa makina. Nang inilunsad na ni Zeta ang mga bola, hinayla pabalik ang mga ito ng tali at hindi na ituloy ang pagpapakawala. Nagsimulang mapunit ang tali, kaya pinigilan ito ng mga hatchlings at piglets hanggang sa bumagsak pabalik ang mga ice balls at winasak ang sandata. Matapos ang lahat, inakala ni Zeta na patay na si Debbie. Ipinakita niya ang matinding pagsisisi, ngunit nakita niya na pinrotektahan ni Mighty Eagle si Debbie gamit ang kanyang katawan. Sa huli, nakiusap si Mighty Eagle kay Zeta na tanggapin siyang muli. Ikinasal sina Mighty Eagle at Zeta sa Bird Island. Nagbigay si Matilda ng talumpati at pinuri si Red sa kanyang kabayanihan. Ngunit ipinasa ni Red ang karangalan kay Silver at sa iba pa niyang mga kaibigan maliban kay Leonard. Isang malaking monumento ang itinayo na parang Mount Rushmore, na may mukha nilang lahat. Lalo pang minahal si Red ng lahat dahil sa kanyang pagiging mapagpakumbaba. Nagdiwang ang mga ibon at baboy para sa kanilang tagumpay at bagong pagkakaibigan. Nagdesisyon sina Red at Silver na mag-date, pero dumating si Chuck at inistorbo sila. Muling naglalaro ang mga hatchlings at nagpasyang panuurin ang pagpis ng mga kapatid ni Zoe. Laking gulat nila nang makita nilang mga ahas ang lumabas. Dumating ang boa mula sa naunang bahagi ng kwento, kasama ang mga bagong pisang ibon, at nakuha niya ang kanyang mga anak. Masaya sina Zoe, Vivi, at Samsam na makita ang maliliit na hatchlings, at nangakong hindi na sila mawawala sa paningin nila. Pero isang iglap lang, nakasakay na muli sa bolsa ang mga kapatid ni Zoe, at naglayag palayo, dahilan upang mawalan ng malay ang tatlong bata.
Dito na nagtatapos ang pelikula, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.